Tonet, Mm. masasabi mo bang mabuti kang alay para sa community and why? On a scale of 1 to 10, oh, ako yung nagbigay ng ano, I think it's not for me to say. It's for other people to say. It's for the LGBT community to say. Sige, sige. I think on a scale of 1 to Tama na, 10, wag na. on a scale of 1 to 10, I think you weigh 55 kilograms. Grabe naman yung 55 kilos. Ilan ka ba? Mabigat ba yun? Mabigat ba yun? Kas- Ilang kilos ba ako? Bakit si Ro yung tinatanong mo? 121 pounds lang yun. Okay. Bakit tinatanong mo si Ro? That's correct. That's correct. O, bakit yan yung bakit intro, yun te? tanong mo? Ay, di ko alam. O, dahil yun yung tanong namin, kaya ganun yung tanong namin, dahil may nagbabalik na special guest. Yes! Ano pa nga ba't Pride Month, di ba? Siyempre, ang tatawagin natin para dyan ay si Tita Thais Estrada. Si Tita Thais. Pangilang guesting mo na, Thais? Pangatlo to. Pangatlo. Ay, hindi. Pang-apat to. Pang-apat. So, ako ang una niyong guest sa 5th episode ng Ang Walang Kwentang Podcast. So, ang gagawin natin today, naisip namin, kasi marami ng mga bagong ka-eme na baka hindi pinapakinggan yung mga previous episodes, especially yung una at yung pangalawa na sobrang tagal na. So, naisip namin, aside from talking about the Soji Bill na nakailang episode na si Tita Thais, pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapasa-pasa. Balikan natin yung pinaka-basic muna, Soji 101. If you want to know what Soji is, kung nalilito-lito pa rin kayo, ano ba yung Soji SC, ano ba yung trans, ano ba yung cis, ano ba yung Soji Bill. I think ito yung pwede nyong i-share sa mga friends nyo na gusto nyong mas may matutuhan sila tungkol sa Soji, sa mga parents nyo na nalilito-lito din dyan. So, aside from kakausapin nyo sila ng sarili, ng diretsyo, malaking tulong I think tong episode na to with Tita Thais para mas maliwanagan tayo. At refresher! Thank you, Kevin Ray. Refresher. True. Tsaka okay lang yan na parang na kung nalilito-lito sila or hindi pa rin alam kasi continuous ang process ng learning. Lalo na dito parang nagbabago-bago yung sa community, nagbabago-bago yung mga kailangan mong matutunan. Yes. Na kahit ako personally minsan nalilito rin ako sa mga bagay-bagay. So Ako rin. Totoo yan. So magandang may refresher. Correct. So, mag-hi muna tayo sa ating mga VVIPs. 52,000 tayo dito sa Zoom. So, actually, yung mga VVIPs today, ang bongga kasi nakadalawang live recordings tayo today. Kaya kung mapansin June nyo, 14. so, kung mapapansin nyo, hindi kami nagpalit, same damit kami ni JP, kung napanood yung Marahuyo episode. Kasi, same day po, ang Yes. ang recording namin. So, hi sa mga VVIPs. If you want to be part of our live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And you can be part of our live recordings, pati mga KKB, kanya-kanyang bayad na events ng Ang Walang Kwentang Podcast. You get to be part of our Discord channel, our growing Discord community. And part of your subscription will go to ang My Kwentang Scholar. Pero for this year, ang My Kwentang Scholar natin ay isang buong public school classroom. So, thank you sa VVIPs natin. Sana mahahabol natin sa August, no? So, may listahan kami ng mga wishlist. Ipopost namin yan sa @awkpstuffs. Tapos, dun sa IG na yon sa @awkpstuffs ay nandyan din yung listahan ng mga live recordings namin, mga guests namin. Ang scholar na napili natin ay ang Santa Monica Elementary School, grade 3 Masigasig. Yes. Sila ang tutulungan natin this year. Correct. So, thank you dahil sa generosity yan ng mga VVIPs. Okay, sige. Pakilala muna tayo. Ako si Tonet at I think isa sa mga pinagpapasalamat ko ay nung naka-work ko si Direk Rod Singh, si Rod, sa Drag Den, seasons 1 and 2. Kasi akala ko noon parang gumagawa lang kami ng isang drag show.
drag show na for Filipinos by Filipinos. Pero naging isang buong learning process siya about drag queens, about the LGBTQIA+ community. Kasi yun yung hindi napapansin ng mga friends nating LGBT na malaking bagay yung pakikisalamuha sa kanila, yung friendship natin sa kanila na hindi condescending, yung pagbibigay ng knowledge kasi nga may mutual respect for each other. Ayun. O di ba haba ng intro ko? Oo nga eh. Ako si JP at isa sa pinapagpasalamat. Chika. Wow! Nagka-crack pa. Ako si JP at so meron kaming ginawang bagong series, yung Marahuyo Project. Yes! So by this time siguro na yon, lumabas na. So masaya ako na part ako ng industry kasi nakakapagkwento ko ng mga stories na kaya kong makarelate ako personally kasi growing up hindi ko nakikita sa media yung mga like yung LGBT representation. Parang growing up wala akong nakikitang ganun sa mainstream media, and to be part of this industry, I think yun yung grateful ako kasi nakakapagkwento ako ng something na makakarelate ako at makakarelate din yung ibang tao. Ganon. Taray, may kwenta. Ay, naipush. Correct. Okay, so ako naman, si Tita Thais Estrada. Ako po ay isang communications manager at kasalukuyang chairperson ng Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders o Pantay. Kailangan mo mag-saying? Pwede naman. I think Go lang, nag-prepare go, ka. go, Feeling go. namin I nag-prepare think nag-prepare ka. Well, isa sa mga paborito kong sayings, no? Pag panahon ng Pride, itong sinabi ni Marsha P. Johnson. Si Aww. Marsha P. Johnson ay isa sa mga trans women na nanguna ng Stonewall riots, no? Ang source ng ating Pride ay ang event na yon na lumaban sina Marsha P. Johnson sa mga state forces. At sinabi niya na no pride for some of us without liberation for all of us. Oh, So, malaking bagay ang inclusivity sa atin. Ganda. Sa fight natin para sa Pride. Yes. Yun ang Yes. aking to share. tama. Yes. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents ang may kakwento-kwentang chika kwentang chika featuring Thais Estrada. Ang nagbabalik. Okay. Ang nagbabalik. Okay. Sige, bago tayo mag-start, mag-refresher muna tayo kung ano ba ang Soji. Actually, ang complete na niya ngayon, kasi nga ever-evolving, ever-changing. Diba dati yes. LGBT lang, naging LGBTQIA, naging LGBTQIA+, pero ngayon, may dagdag May siya minus sa dulo. na rin. LGBTQIASC, tama ba? Soji SC. Soji Soji SC. SC. Ay, Soji ano ba? SC. Akala ko magjo-joke ka. Oo, ako din. Akala ko sabihin niya yung LGBTQ. Akala ko magjo-joke QRXYZ. ya. Soji SC. Oh my God. Yes, I think okay. canceled na ako after nito. Bye-bye po. Thanks, guys. Sorry po. Ang ganda na pinaghalo niya. Actually, groundbreaking yun. Yes. Nahalo na siya. Only here on Only Awal here. Yes. So I think itong refresher na ito ay para kay Tonet. para sa akin. I think ito yung isi-share ko sa sarili ko, ulit-ulitin ko sa umaga. I think itong pakabuluhan to sa'yo. Uy, Diyos ko. Sorry na. Sige. Soji SC. Let's see. Okay, Yes. well, let's Okay. start. Well, unang-una, maraming salamat at gusto niyo mag-refresher. Kasi kahit sa mga trainings ko, no, marami din ang nakakalimot at hindi alam yung dagdag, which is yung SC. Pero totoo, tama si Direct Net, Soji SC ng ating tawag. This is an acronym, no, combining specific words. This is to describe, first of all,
ang sexual orientation or attractions natin, and then gender identities, as well as expressions. At yung SC, ang ating sexual characteristics. So, 4 na magkakahiwalay na bagay exist in one person, and it refers to 4 different things that humans experience sex-wise and gender-wise. Okay? So, ang SO, o sexual orientation, ay yan yung una, no? Sa SOGSC. So, ito ay term used to describe your emotional, romantic, or sexual attraction. Dati, hanggang sexual attraction lang ang understanding natin sa SO. Pero ngayon, considered na itong umbrella term to cover emotional and romantic attractions. Can be attracted to somebody romantically but not sexually, emotionally but not romantically, and vice versa. Okay? So, yun yung sexual orientation. It defines attractions. Kung ang iyong attraction ay same gender, yan ang homosexuality. Kung ang iyong attraction ay a gender different than your own, and then that's heterosexuality. And then if your attraction is towards both men and women, ito ay bisexuality. Ngayon, Tita Sai, bakit meron tayong tinatawag na pansexual? So, ang mga pansexual kasi naniniwala na they are able to, they are attracted to all types of genders, and they are not limited to the binary of male and female. We also acknowledge people who do not have attractions, which is what we call ace or asexuality. So there's also levels to asexuality. Meron tayong full non-attraction, walang kahit na anong sexual, romantic, or emotional attraction. Merong some attraction, tinatawag silang demi. At marami pang ibang katawagan sa umbrella ng asexuality. So just imagine how many more terms are under sexual orientation. This is your refresher. So this is understanding that SO is limited only to attractions, whether romantic, emotional, or sexual. Okay? Yes. GI, the next 2 letters in SOGSC, refers to identity. So hindi ito attraction. Okay? Ito ay pagkakakinlanlan ng basically sense of self ng isang tao. Itatanong lagi, Tita Tay, saan example mo ng identity? Like, what do you mean when you say identity? The same way that we have a national identity. We can describe ourselves as Filipino, for example. No? So, pag sinabi mong Pinoy ako, Pinoy tayo kadiri. Pinalaki ng PBB. Okay, true. Pasensya na. Kung sinabi mong Pinoy ako, alam mo kaagad what that entails, right? I'm Filipino, immediately you know what being Filipino is. You also know the same way. Pag sinabi mong I am an American, di ba? If you are an American, you also know what it means to be an American, right? And then, the variation is, of course, knowing that you are Filipino-American. There's also that kind of identity. Pwedeng in between, you fully identify as a Filipino-American, acknowledging na may dalawa kang national identities, or sometimes you feel more Filipino than American, or sometimes you feel more American than Filipino. Now, remember that concept of identity, knowing your true self, no? Yung parang sense of self mo in terms of a national identity. Transfer it to a gender identity. So ito na, nagiging mas complicated na. Gets natin yung identity. It's a personal sense of self. Gender-wise, ito ay maleness or femaleness. Pero kasi nung bata tayo, guys, hindi naman tayo nakakaalam agad ng ating identity. Wala namang lumabas. Kasi napupunan ng kanyang mami na, alam mo, male ako, or like, female ako, di ba yung baby, unang-una, syempre, hindi ka siya nakakapagsalita. That's why, well, 100% of our gender is assigned. And the basis of that assignment is your sex organs. Kung anong external sex organs mo. So, a cisgender person, for example, is somebody who is assigned as sex at birth, for example, female,
And then nung lumaki siya, yung personal sense niya of her own gender is also female. Therefore, it corresponds. So, siya ay cisgender. That's cisgender. That's cisgender, yes. Cis means the same. So, yun yung same, corresponding, equivalent, etc. The opposite of that is transgender, which who I am. So, ibig sabihin, nung pinanganak ako, I was assigned male at birth. Nung nakita aking sex organ ng baby ako, sabi ng doktor sa aking nanay, ang anak niyo po ay lalaki, male. Pero syempre, nung lumaki na ako, doon ko na-realize ang aking personal sense of gender-wise, which is, of course, female. So, dumaan ako sa isang proseso ng pag-intindi ng aking sarili and then pag-identify ng aking self. It is opposite, no? Of my assigned sex at birth. That's why ako po ay tinatawag na transgender. Transgender female. Opposite ko naman ay transgender males. Pinanganak silang female sex at birth, pero ang kanilang gender identity nung sila ay lumaki ay lalaki na. Yun yung clue. Corresponds, cisgender. Same, cisgender. Trans is opposite. Differs, trans. So, nag-differs. Ngayon naman, ang isa pang tanong under gender identity ay ang existence ng mga taong non-binary. So, medyo uso yung term non-binary, right? Kasi, ano siya, lagi siyang nakwento sa Hollywood, marami nagsasabi na I identify as a non-binary person. So, kagaya ng explanation ko kanina about attractions ng mga pansexuals, they don't conform to the gender binary. The binary is, of course, just maleness and femaleness, right? So, ang mga non-binary persons ay parehong nakaka-experience, for example, ng both maleness and femaleness, or some maleness, more femaleness, or the opposite. Kanina yung example ko na pagiging Phil-Am, na nafe-feel nilang mas Pinoy sila minsan at mas Amerikano sila minsan. Ganong idea, nafe-feel ng isang non-binary person ang kanyang gender na nagsiswing, or they also experience it exactly the same time. At may tinatawag din tayo under this as agender. They do not experience gender at all. Wala silang konsepto ng maleness or femaleness. It's just, hindi nila na-experience yung binary ng maleness at femaleness and even the concept of gender. Bago sa akin yun, yung agender. Agender. So, it's the lack, no, of gender. Yun ang under ng umbrella ng gender identity. So, napaka-interesting actually ng gender identity kasi lagi natin dapat tong sineseparate sa attractions. Hindi necessary na pag transgender ka, ay automatic may attraction ka specific sa yung pagiging transgender. Or even cisgender, di ba? So, obviously, may cisgender homosexual men or women, for example. May cisgender heterosexual. Ito yung pinaka-common. Cisgender heterosexual men or women. Pero may mga transgender na heterosexual, most of the time, attracted to an opposite gender. And then they're male or female, trans male or trans female. Meron ding mga trans na homosexual. Ibig sabihin, they're attracted to their same gender. Maraming example nito, trans women na lesbians or trans men na gay. Okay? So ano pang sense na naging trans sila, Tita Thais? Kasi dun lang pa rin din sila na-attract sa same gender nila. Magkaiba po kasi ang attraction at ang gender identity. So pwedeng-pwede po na ma-attract ang isang trans na babae sa kapwa niya babae. Dahil iba po ang attraction, inuulit natin sa ating gender identity. Yeah. Let's move on to gender expression. So ito yung ating panlabas na, well, I say panlabas because it's the most obvious thing. You express your gender through external ways. Pananamit, kung paano ka magsalita, mga actions natin, etc. Pero pwede din itong panloob or a sense of self in terms of expression. Dahil gender expression ang pronoun use. So, kung gagamit ka ng he, she, they, or yung mga bago nating pronouns, parte siya ng gender expression. And
what it is really just a person's behavior, mannerisms, interests, and appearance associated with gender. Pero ito ang pinaka-importanting malaman. It is connected to a particular cultural context. Kasi may mga gender expression na unique para sa lalaki sa isang kultura, hindi nagka-translate sa isang lalaki, for example, sa ibang kultura, and sa mga babae, vice versa. For example na lang, madaling example, pagsuot ng malong na skirt, yung sinusuot na parang palda ng mga Southeast Asian region natin, ng Indonesian or Malaysian, na formal wear. That's perfectly okay as formal wear for them. Pero in the Philippines, sobrang hindi. Hindi yun masculine, ang pagpapalda. Sa kanila, hindi palda ang nasa isip nila doon, kundi formal wear. So, ang gender expression could be masculine or feminine, or both at the same time, na hindi mo ma-distinguish. Ang tawag doon ay androgynous na gender expression. Meron ding gender non-conforming. Ito yung nag-reject ng both masculine and feminine. Hindi sila nagko-conform at all sa notions ng pagiging masculine or feminine, sa pananamit, pag-act, buhok, etc. And then they usually use they-them pronouns. Pero nasa tao pa rin yan. And again, gender expression is another component of human sexuality and gender. Ibig sabihin, pwedeng trans ay androgynous, pwedeng trans ay masculine, pwedeng trans ay gender non-conforming, ang cisgender ay pwede rin siyang androgynous, pwede rin siyang feminine or masculine. Okay? So naghahalo-halo siya. To be honest, infinite combinations ang pwedeng mabuo-buo, no? Ng ating different na mga types of SOGI, ST. Okay, so let's now move on to sex characteristics, yung bago, yung SC sa SOGI, SC. Ngayon, bakit ito importante? Bakit dinagdag to? Kasi, actually, it's one of the most important, it's a landmark understanding of human sexuality and gender. Yung pag-involve natin sa sex characteristics ng isang human being. Dati kasi, ang chinichika is, hindi dapat natin iisip kung what's in between our legs. Kasi hindi naman yan, hindi sumusunod na pag kung anong nasa sex characteristics mo in between your legs ay babae ka na or lalaki ka na. Kasi understanding natin, ang gender ay sense of self, hindi siya kung ano ang nasa in between your legs. Kasi, there is the existence of people who are what we call intersex. Yes. Yung mga intersex na mga kapatid. So, pwede din na walang external sex characteristics na defined, pero ang blood nila ay may mataas na hormones sa panlalaki, pero sila ay namumuhay na bilang babae. Ganito ka-importante ang sex characteristics. Kasi kahit sabihin natin these are just physical or behavioral traits ng isang organism, babalik tayo sa pinaka-natural na forma ng isang tao o kahit hayop, di ba? And in the organism level, what it really does is just to reproduce. Di ba? Kung nasa tao lang, balik lang tayo sa natural na use niya, di ba? But the existence of intersex people proves that this is otherwise. Kasi ang understanding ng intersex person sa kung ano ang gender niya, hindi sa kanya lamang at hindi pwedeng i-assign ng ibang tao. Unfortunately, the experience of intersex people, especially in third world countries, ganito. Pag meron silang ambiguous sex body parts, for example, ang kanyang pronounced body part, sexual body part ay vagina, pero meron siyang ambiguous penis. Ang gagawin ng magulang o doktor ay, ma'am, meron pong ambiguous penis ang anak niyo. Gusto niyo paputol? Yeah. Tanggalin na lang natin. Diba? Without the consent of the child. And therefore, they are defining who the child is going to be. When in fact, wala namang usually obstruction na nagaganap sa isang taong intersex. No? So marami experience na gano'n, no? Nagkakaroon ng surgical intervention para sa mga intersex people. For example, nagsimulang ambiguous ang kanilang sex parts. Pag naging adolescent, naging pronounced. Ito pa minsan, both pronouns, vagina and penis, for example, who will then decide if the person will be a male or a female?
kadalasan unfairly sa third world countries, again, parents at doktor ang nagdesisyon, walang kasi hindi kasama ang desisyon ng tao. So, nire-reclaim yan ng ating mga kapatid na intersex. May tinatawag tayong Jeff Kagandahan Bill. Si Jeff Kagandahan, ang kauna-unahang at tanging Pilipino na naka-experience ng legal gender marker change sa buong Pilipinas. So, siya lang ang legally nakapag-change ng kanyang gender marker. Siya ay intersex. At ngayon gusto niya maibigay yung same experience para sa lahat, no? Kahit sa aming mga transgender, na makapag-decide kami na makapag-change ng gender marker. Kasi pruweba siya na ang hindi dahil sa kung anong nasa in between ng legs mo, equivalent yun ng gender mo. Kasi nasa sayo yun. Ito ay personal sense of self. At walang dapat nagdidikta sa'yo na dapat ito ang maging gender mo. Hindi po talaga madaling i-explain ang SOGS. Dahil tama si Direk, nagbabago-bago ito. Dahil po, ang bagay na ito ay social construct. Social construct. Oo. Ibig sabihin, ito ay influenced by social norms, culture, personal experience. What we know right now is different from 20 years ago. And what we know right now will be different 20 years in the future. So, itong alam natin, at least what we know right now is this. Hindi pang magbabago. Kung gaano karaming tao siguro sa buong mundo, ganun din karami ang experience ng sexuality at gender, no? Kasi kahit ang ating pagiging straight, ang ating pagiging cisgender heterosexual ay may variations. So, kung ikaw ay straight at feeling mo ikaw yung, ito yung default, baka hindi mo lang masyadong inisip pa yung attractions mo. Even your own gender identity, diba? You will discover that as you go through life. Pero ang pinaka-importanting gawin dyan, definitely, ay respetuhin, acknowledge that it is diverse. Yung taong pwedeng kaiba sa'yo. Pero hindi siya kabawasan. Minsan nalilito pa rin talaga ako. So, ginugoogle ko pa Kasi I think before, di ba, nung wala pang sex characteristics, I think yung intersex parang nasa ibang... Okay. Ang intersex ay nasa sexuality, tama. Sexuality. Oo. Or, and then, actually, hindi siya malagay kung saan. Kasi parang, it refers so much about what it is in the body. Hindi siya gender identity, hindi rin siya attractions. Pero, nung naging mas klaro siya, kaya in-expand into sex characteristics. Ayan. Yung dati nga, ang akala ko, yung transgender ay nasa isang group siya ng heterosexual, homosexual, and transgender. Parang naguguluhan tayo, parang yung sinabi ni Thais kanina na transgender siya, tapos ma-attract naman pala siya sa female din. Bakit pa siya naging transgender? Pero base nga, dahil napakalinaw na ngayon ng paliwanag ni Thais, magkaiba ang sexual orientation sa gender identity, sa gender expression. So, hindi siya nasa isang category. Hindi ko nga alam kung pwede tayong magbigay ng mga popular personalities or celebrities para mas malinaw o mas maliwanag yung pagkakaalam natin ng SOGI. Pero sa mga open yung kanilang SOGI. Pwede ba tayong magbigay ng ganong example? Okay. So, yung openly nag-express, no? So, maganda yan. Sige, sabihin natin, cisgender heterosexual. Siguro, pinaka-macho ko nang maiisip. Oh my God, ang hirap naman pala nun. Lalaki talaga yung una-una eh. Syempre, doon ako attracted, Charis. Hugh Jackman, I guess. Like, cisgender heterosexual. And siguro, for example, transgender female heterosexual. Ano na example? Dominic Jackson, ganyan, ng Pose. Or Gina Rosero, na ating ate. Transgender female na lesbian naman ay maraming examples. So, unang-una na dyan, Angie King. Yes, Angie King. Ng asawa ni Joey King.
okay, so that's one example. Pero marami, guys. I swear. Like, maraming lesbian, transgender women. Meron din... Yung ang gandang example no na si Angie King na nung unang lumabas yon na transgender siya, parang hiwagang-hiwaga yung mga tao na married pa rin siya kay Joey Mead King. So, Correct. itong discussion natin kanina explains it, that relationship, that kind of a love story. Why is That's it true. possible? Ayun. That's true. Kasi kahit nga transgender female siya, attracted pa rin siya sa kapwa female. So, Yes. homosexual, isa siyang lesbian in that sense. So, maraming pag ganyan naririnig na sumasabog yung utak kasi hindi nila na-imagine na pwede palang ganun. Pero, it's a reality, no? You are just, Yes. yung gulat mo na yun na nangyari ay exposure mo sa diversity. The same way Yes. siguro pag nakaka-experience tayo ng different cultures, na parang, ay, kinakain pala nila to sa kultura namin, hindi namin to kinakain. Diba? Yes, So, yes. Yeah. parang ganong klaseng concept. So, na naglagay dito, paano po si Meme Vice or si Miss Jade So? Si Miss Jade So, alam ko out na transgender female, pero hindi ko alam ang kanyang attractions. Si Meme Vice ay hindi pa, ang kanyang pag-out ay non-binary, hindi trans. Pero wala siyang preference sa kung anong pronoun ang gamitin mo sa kanya. So, As of now, As of now, 'di ba? Ang alam natin. Si Kalat Karen, yes po, ay isang transgender female na heterosexual. Kasi siya po ay may asawa. Na napaka-pogi. Na napaka-pogi, oo. So, ayan. So, maraming ganung example. May trans males din na gay. And then many different, ang dami pa niyan sa gender expression. Like, for example, nakakita tayo ng butch na female. As in, yung tita mong medyo masculine ang suot na pananamit. At yun talaga yung preference niya. Hindi mo siya mapapalda. Pero may asawang lalaki, may anak. At alam mo yun, Yes. parang, ibig sabihin, masculine lang ang kanyang gender expression. Pero hindi Yes. siya lesbian, hindi rin siya trans. Diba? Yes. At meron din na super masculine na yung expression, pero hindi pa rin sila, hindi sila, they don't identify as trans men at all. Lesbians siguro pwede pa. Si Gottmik ay isa pang example. Salamat, Eddie, no? So si Love Gottmik ay Gottmik. isang Sa Drag Race. drag race. Isa po siyang trans man na drag queen. So, hindi ko alam ang kanyang sexual orientation, pero si Gottmik definitely ay trans man na nasa isang mundo na usually gay men ang ginagalawan. Yeah. Yung Ang drag queens. pagiging drag queen ay hindi soji, 'di ba? Surprise! Yes, soji siya. Dahil isa po siyang Soji gender siya. expression. Expression. Isa po siyang gender Expression. expression. Okay. So, ang pagiging, pag-perform, pagiging drag, queen, king, etc., ay pasok sa gender expression. Kasi, ito yung sense ng kabaliktaran. For example, ang lalaki, na ang usual gender expression ay pang lalaki, if masculine, ay nagiging drag pag ito ay hyper-feminine opposite ng kanyang usual. So, pero kasi ang drag ngayon ginagamit na rin ay may expressions na ay may drag queens na din na cisgender females, for example, at meron ding cisgender male na hindi necessarily queer. So, truly, drag is just an expression, a heightened expression of like gender expression. Like, for example, feminine, hyper-feminine, masculine, hyper-masculine, right? So, it's an extreme. So, but still part of an expression. Kaya si Maddie Morphosis, yung sa sa Drag Race, yung straight man. Yes. So, expression si niya Maddie Morpheus ay expression niya. Oo, expression niya yung pagdadrag. Kasi straight ang kanyang sexual orientation at cisgender man siya. Ganda. Thank you for that. Ay, ang okay sa sinabi ni Thais kanina na yung naguguluhan, yung pag naguguluhan tayo, hindi natin masyadong magets, parang bakit ganito, bakit ganyan. Huwag natin i-take lagi as negative kasi ibig sabihin nagiging open ka sa diversity.
ibig sabihin may nakikita ka kasing mga bago, pero willing ka na pag-aralan siya. Hindi mo siya tinitake lagi na, ay, bakit ganito? Hindi naman dapat ganitong may ganyan. Dati wala namang ganyan. So, ang mas magandang gawin ay, after maguluhan, ay gumawa ng ways para maliwanagan. Nagiging mali lang naman na nagiging mali lang naman 'yun kapag ang pinapaniwalaan mo pa rin ay kung ano yung natutunan mo nung lumalaki. Kasi Correct. kasi nagbabago nga yung yung ganitong klaseng mga usapin. Kailangan open ka lagi para matuto or ma-educate ganyan. Pero kung sarado ang tenga, doon tayo Yeah. magkakaproblema. It's the same way as with any new knowledge pag nare-realize mo, no? Ibig sabihin, pag una mong siyang nalalaman for the first time, nakakalito talaga siya minsan, but you take an effort to understand it because you've seen it. And then it's, for example, phenomena na gusto mong ma-explain sa'yo, no? And then talagang i-research mo kung ano ba talaga siya, paano ko siya intindihan, ganyan. Nasisingit ko lang na dito rin pumapasok na kaya sobrang importante ang visibility sa media representation. Kasi, for example, yung mga binabanggit natin na mga drag queens, mga personalities. Ako, sobrang malaking bagay talaga yung kay Angie King. As in, tapos, ang okay kay Angie King ay naging open siyang i-share. Naging open siyang i-share yung kwento niya na hindi condescending, hindi parang naiirita siya pag kinukwento niya. Parang nagiging open siya sa pagkukwento. Kaya nagiging open din yung mga tao dahil may ganong representation. Kaya lagi si JP, isa yan sa mga lagi niya sinasabi na kaya sobrang importante sa kanya na queer actors will play queer characters. And importante na kung hindi man queer actors ang gaganap ng queer characters ay naiintindihan nung actor na yun yung pinaglalaban ng kwento na ginagawa niya. Ang mahalaga yun. Mahalaga yung meron tayong nakikitang ganong klase na iba't ibang Correct. soji. Diba? Na nasa Correct. media, no? Kaya sobrang Saka, laking importante talaga. For example, stories about intersex people in movies, napakakonti, no? Ng understanding ng intersex people. Pero nagkakaroon ng pag binigyan ng oportunidad. For example, ng isang creator, isang producer na gusto ko intersex story ang meron dito kasi may kakulangan sa understanding. It allows for people to know the story of the intersex human being. Kasi nga, tignan mo yung mga nabanggit natin mga pangalan, no? Galing din sila sa media na nakukonsume natin. And then gets agad ng lahat na, si ganito, si ganyan, ganyan. Kasi nga, nagkwento totoo. sila. At lumabas sila sa kanilang, hindi lang sa kung saan yung circle nila. No? So, naging mass media yung consumption ng kanilang identities at buhay. So, Yes. hindi lahat ng tao willing na ganun, ha? Hindi lahat ng tao happy na ganun ang mangyari sa mga buhay-buhay nila. Pero, sometimes we encounter people na talagang siguro fated at destined na ganun ang maging understanding ng mundo for them. And so, they become representative of what a trans woman is or a trans man is in different industries. Parang okay yung visibility pero dapat pantay siya with representation. Na Correct. kailangan, kung may nakikita man tayong bakla on mass media, kailangan well represented din siya. Hindi siya yung kung paano nire-represent ang bakla nung 70s, nung 80s. Dahil yun nga, nagbabago ang panahon. Correct. Sige, punta tayo sa second part naman ng Sige. discussion natin. How do we become better allies to the community? Kasi parang hindi siguro nalalaman ng, syempre sa discussion natin kanina, lahat tayo may soji. Hindi lang mga lesbians, hindi lang bakla ang may soji. Lahat tayo may soji. Kaya nga yung sinasabi natin, kahit sa dating episode, yung soji bill, hindi lang LGBT ang makikinabang sa soji bill. Kasi lahat tayo may soji. So, lahat ng may soji, makikinabang sa soji bill. Pero, kunyari yung pagsulong ng soji bill,
parang malaki talaga ang maitutulong ng mga alay, ng mga hindi parte ng LGBT Yes. community. Hindi lang LGBT ang dapat nagsusulong ng SOGI bill or ng mga karapatan ng mga LGBT. So how do we, kahit hindi sa workplace na very specific, Thais, how do we become better allies as friends? Very good question. Yung how to be a good ally. So, tama ka direct, no? So, ang communication natin dati sa pagpasa sana ng SOGI Equality Bill ay yung understanding na lahat tayo may SOGI. Hindi po exclusive ito sa LGBTQIA+, no? And if we are discriminated against because of our SOGI SC, kaya nating gamitin ang batas para protektahan tayo, no? It is an anti-discrimination measure, no, to protect humans from certain discrimination. Ito nga lang po ay specific sa SOGI SC. Pero ito kasi yung naging problema. Ang mga tao cannot relate the same way as LGBTQIA+ strongly to having a SOGI SC kasi it's so normal to them. Parang yung straightness at pagiging cisgender, parang you don't even think about it, right? Parang wala siyang layer ng parang extra something, lalo na nararamdaman ng mga LGBTQIA+. So, mahirap silang kabigin. So, ngayon, tama si Direk, nag-evolve ang ating communication para matulungan maipasa ang SOGI Equality Bill. Binibigay natin ngayon ang hamon sa ating mga alay. Lumaban na po kami, 24 years na pong nakabimbin sa Kongreso ang SOGI Equality Bill. Sa lahat po ng laban na yon, 24 years na, ang tanging kulang, no, na lakas ng boses, lakas ng suporta, ay mula sa ating mga alay. Akala po nila okay na po na parang magsabi na, uy, alay ako, may kaibigan akong Becky, may kaibigan akong tomboy, may kaibigan akong trans, I'm an ally, that's it. Ang hinahanap po natin ay active allyship. No? At sa Tagalog, ang tinatawag namin siyang kasangga. So, hindi to hard and fast translation ng alay ha. Pero para sa akin, ang alay ay hindi lang kasama, ay hindi lang katuwang. Siya ay kasangga. Ibig sabihin, ready to defend kung ano mang mangyari sa kanyang pinapahalagahang tao. So if you do value your LGBTQIA+ friends, please realize your responsibility as an ally and part of the majority. If you value that my LGBTQIA+ friends are not second-class citizens of this country, vote people who share that value and will make sure that the SOGI Equality Bill passes finally into law after 24 years. Yeah. So, ganun kalaki ang responsibilidad ng mga alay. Sila din dapat ang nangunguna sa pagbigay ng plataforma. Actually, ang pagbibigay ng, pag-allow na magkaroon ng karapatan sa batas, ang iyong kapwa-tao, mas madadagdagan pa ang iyong mga mararanasang karapatan. Alam mo kung bakit? Kasi temporarily privileged lang tayong lahat. So, for example, ikaw ay cisgender person, no? Tapos ayaw mo na magbigay ng karapatan sa mga LGBTQIA+. Ikaw ay nagkaasawa, nagkaanak. Ang anak mo, LGBT pala. Pero ayaw mong bigyan ng karapatan. You actually made it happen na second-class citizen ng isang bansa ang iyong anak. Diba? Ibig sabihin, temporary yung privilege mo. Yung sinasabi mong karapatan na ayaw mong i-share, ayaw mong ibigay, ngayon may danas ang iyong anak na sana pinaka-importanting tao sa buhay mo. Ito yung experience ng mga magulang na hindi matanggap ang kanilang anak kasi ang gusto nila, ang anak nila ang magbago. Mali. Ikaw dapat ang nagbabago ng mundo para sa anak mo. At kung hindi mo yan ginawa bago siya pinanganak, parte ka ng mundo na nagpasakit sa anak mo. Diba? So, if ever you decide to bring a person into the world, you will always have to deal with the possibility that this person will be LGBTQIA+. And if you are afraid na ma-discriminate yung anak ko pag
Becky siya or pag tomboy siya, ganito yung magiging danas niya. Alam ko na yan, shit. Kailangan niya magbago, hindi pwedeng ganyan ang anak ko. Pinilit mo yung anak mo na mag-conform para sa mundo. Instead of ang dapat ang mundo ang tinulungan mo magbago kasi walang kasalanan ng anak mo. Tama. Walang kasalanan. Lumabas si The Glock 9 in support of Oh his my God, oo nga. di ba, ng kanyang anak na nagdadrag at sinulat niya ang kanyang kantang Sirena para sa kanyang anak na hindi pa niya alam, hindi pa niya out ang kanyang anak nung time na yun, pero na-pour niya ang kanyang creativity into creating a song that now means a lot to the LGBTQIA+ community. But it's unique because this person is from the creative industry na kilala sa kanyang pagiging toxic masculine. No? Pero hindi lang kasi siyang example. Nauna na dyan si Francis M. Sa Kaleidoscope World, it expressed, for example, hindi man klaro na direct ang ina-address ang queerness, pero he wanted us to realize a world that's colorful, that's possible, and equal for everyone. True. Every color, every hue. Every hue, di ba? Is represented by me and you. So, ibig sabihin, ina-acknowledge ni Francis M. yun sa kanyang mga lyrics. At in-extended siya and nagiging mas matapang ang ating mga allies. Nakita natin si Ian Veneracion recently coming out in support of his child, no? Na feature sa isang preview. I want more parents to do that. So, yun yung tanong na parang ipapasa ba natin or ipapasa sa G-Quality Bill? True, okay, bakit kailangan, parang for once and for all, bakit kailangan may pasa ang SOGI Equality Bill? Okay, so, unang-una kasi, ang daming namumuhay in fear. Yan talaga. In fear. And in shame. No? Ang kabaliktaran ng pride ay hindi humility. No? Hindi garbo at pagiging meek o humble ang opposite. No? Ang pride, ang kabaliktaran niya ay shame. Ang gusto nating na-eliminate ay yung shame na yun. Kasi takot ka, may shame ka sa sarili mo, sa kung sino ka, gusto mo siyang itago. Ngayon ang gusto natin ay may pride ka. May proud ka sa sarili mo kung sino ka at walang barriers sana sa iyong pamumuhay sa mundong to. Kasi LGBTQIA+ ka. Yun ang ini-eliminate. Kaya natin kailangan ng SOGI Equality Law. Ang isang punto pa, direct isali ko lang dun sa ipapasa ba natin o hindi. We are actually very close to passing this Congress. It's the 19th Congress. And we're very close. Why? Because of the momentum of the divorce law. Yes. So marami na nakita na nagka-momentum ang divorce law kasi nagbago ang public sentiment about it. Hindi kagaya dati. Naintindihan ng mas maraming tao na kung hindi mo namang gusto ang divorce, edi huwag ka mag-divorce. Totoo. Diba? Parang feeling kasi ng mga tao kapag naipasa yung divorce, paghihiwalayin sila. Correct. At ito pa at ang equivalent niyan sa fight sa SOGI Equality Bill ay, for example, so, mapaparusahan ako pag nag-discriminate ako? Well, yes. May plano ka palang mag-discriminate, ka palang paparusahan. Hindi wag ka mag-discriminate. Diba? Parang may ang dami mo palang balak na gawing discrimination, diba? No? So, paano ba magkaka-under discrimination bill na baka sabihin, kaliit-liitang gawa ko, discriminatory? Well, the burden of proof is still in the accuser, diba? So, dapat mapatunayan na nag-a-accuse sa'yo na discriminatory ka talaga. Ganong mga klaseng argumento, nagbabago siya. So, Geraldine Roman, Congresswoman Geraldine Roman, our first transgender representative, was with us kanina sa launch ng The Equality Alliance, the biggest alliance of LGBT and ally organizations sa buong bansa. 200 plus organizations ang nag-sign ng Equality Alliance. No? Aware kami na in the 19th Congress, guys, konting-konti, we have a very small window to pass the SOGI Equality Bill this year. Actually, until next year, siguro 6 months, no? Ang window natin. Bakit? Sa Congress, nagbago ang ihip ng hangin, pumabor sila sa divorce law, pumasa sa third reading. Ang SOGI Equality Bill ay hinain na sa plenary
second reading, third reading, confident si Rep. Geraldine Roman napapasa to dahil majority ng House ay pabor ngayon sa SOGI Equality Bill. Sa Senado ang problema. Pero nagkaroon ng rego doon, right? Yes. Natanggal si Zubiri, napalitan siya ni Cheese. At ito yung diba? At ito yung pinaka-importanting natanggal, si Senator Joel Villanueva. Na natanggal sa kanyang committee leadership. Sa kanyang committee leadership na nag-block ng pag-file ni Senator Risa Ontiveros sa Senado ng SOGI Equality Bill version ng Senate. So guys, uusad sa Senado for the first time in a long time ang SOGI Equality Bill. True. Kaya dapat ang allyship, hindi lang siya parang identity na, uy, ally ako. Kailangan natin ng active allyship. Correct. Active allyship ang ating tawag dyan. Kasi hindi ka, tumayo lang sa gilid niyo. No? Tinamaan na siya na napakaraming bala. Nandun ka lang sa gilid. Dapat kasangga ka niya, di ba? Inalayo mo sana siya sa kapahamakan. True. So, maraming ways to do it. Marami. We enjoin you to actually do it. Panawagan. Thank you, Thais. Ang dami nun, Thank you, grabe. Thais. Maraming salamat. Thank you so Grabe much. yun. Hindi lang dapat tuwing Pride pinag-uusapan yung hindi lang tuwing Pride Month pinag-uusapan ang mga ganitong issue. Kailangan all year long hanggat hindi na ipapasa ang SOGI Equality Bill. Totoo. Actually, the goal of Pride is to never anymore celebrate Pride. Kasi wala na. Diba? The root of Pride is an oppression. Kaya siya nagkaroon ng Pride. So, if you're straight and you say, sana may straight Pride, parang maging thankful ka na lang siguro na walang ganun kasi hindi kayo nakadanas ng ganong klaseng oppression dahil lang straight ka. Diba? Sabi nga, magka-straight pride na kung makapagbigay ka sa akin ng isang bansa na bawal maging straight. Diba? So, walang bansa na ganun. Pero napakaraming bansa sa buong mundo ang bawal maging LGBTQIA+. Kasi pag July 1 na, bawal na pag July 1, bawal na ang mga wala na uli yung mga rainbow ng mga pedestrian. Rainbow. Totoo. Diba? Kiss na, nagbalik na ulit sila. Ang sabi nga, pag July 1 na, ang tawag na ay Wrath Month. Galit na ulit. Ang hindi na Pride, Wrath Month. Magagalit na naman sila. Ayan na naman. So, but yun nga, hindi natin siya ititigil sa isang buwan. No? Yes. Yeah. Saan ka mahanap, Thais, para sa mga gustong kumontak sa iyo na mga gusto magpa-SOGI talk sa kanilang companies or schools or groups? Organizations. Ako, I actually would like to thank ang Walang Kwentang Podcast because you guys literally change lives. Especially my life, definitely. You know why? Kasi nung una nyo akong ginest dito, yung microaggressions, ang dami kong nakuhang invites to companies na ang nakarinig ay empleyado nila and then demanded that their HR have a SOGI 101 class. Tas ako ang kinuha. So, Wow. I counted from 2022 that I first joined you guys. Basta yung unang-unang episode natin, yung microaggressions. Pangalawang episode pala yun. Microaggressions. When that happened, I counted kung ilan yung mga kumpanya. Umabot po sa 32 companies ang nag-hire sa akin. Ang galing. Up to until now. At counting pa to ha. Magka-40 guys kasi up to the end of this month meron akong bookings ng SOGI 101 classes. Including to ng mga movie production companies at TV production companies na kinuha ako. Dahil din sa word of mouth, dahil sinabi ni Direk Tonet at ni Direk JP. But this indirectly andun galing sa tawag dito, episode natin. Kaya saan nila ako mahanap? It's just literally my email address, thaisestrada@gmail.com. A lot of them find me on Instagram. So that's THYSZEST, Thais. Mag-message sila at laging first line doon ay, hello po, Tita Thais, narinig ko po kayo sa Ang Walang Kwentang Podcast. Yung HR po namin gusto pong magpa-SOGI 101. Pwede po ko ba kayong kunin? Aww. Love it. Galing. Ganon Happy for halos you. lagi ang Galing. So,
thank you for giving me that platform. And to be honest, it really, helped me actually improve my own training as well. So, nagkaroon ng maraming versions yung training na yun at mas naintindihan ng mas maraming tao. Ito na ang isa sa 500 plus na yun ay kapatid ni Direk Tonet, si Nat Sadaone. Yes. Nagpa-SOG 101. Nagpa-SOG 101 sa opisina nila at sumali ang kanilang country manager ata sa Sachi. Sa Sachi. So, malaking impact sa Sachi nung nag-talk ako sa kanila last year dahil in-invite ako ng kapatid ni Direk Tonet. So, and until now, people remember my talk. Congrats. But it's yeah. but it's also because the way you talk and speak na very relatable, Hindi condescending. hindi Thank condescending, you. napaka simple na terms, and yung pag nagtatanong, like kunyari ako pag nagtatanong ako, hindi ako mukhang parang ang bobo-bobo ko sa pagtatanong ko. Ganun. Kahit So, nasabi niya yung LGBTQIA+SC. pero yun, congratulations and thank you for Thank being you. so generous. Yes. Thank you, Thais. Oo, thank you I din had- sa paggamit ng iyong boses sa tama. Yes. Aw, At maraming thank salamat sa you. mga ka-eme natin. Thank you sa mga ka-eme kasi malaking bagay Correct. yung pag-share nyo. Malaking bagay yung pag-share, malaking bagay yung pagpo-post nyo. Kahit na akala nyo, pinopost nyo lang siya sa IG nyo or pinopost nyo na siya sa Discord. Pero malaking bagay yun Especially laking kung bagay. itong episode na to, i-share nyo talaga siya. Kung nahirapan kayong mag-explain, eto na, hayaan nyo na si Thais mag-explain sa kanila. Yes. Lalo na Thank hindi you so kami much. nagtrabaho tonight nito, Net. Oo nga As a VVIP kami today. Oo. Sabi niyo, VIP kami. Kayo yung nakinig. Maraming salamat. Thank you. It's the greatest compliment. Sa totoo lang. Thank you, Thais. Basta invite ka namin ulit. Yes. Maraming salamat, Mi. Ay, invite din namin. So, ito, part to ng ang may kakwenta-kwentang chika kung saan hindi kami nag-work ni JP, no? Nag-VIP lang kami. Nod lang kami. Pero gusto rin namin i-share na yung next na ang may kakwenta-kwentang chika, we will guest Representative Arlene Brosas of Gabriela and we will talk Yes. about divorce. Yeah. Divorce It's naman. fantastic. Kakonect niyan kasi part din nung mga, divorce, vis-a-vis, legal separation, vis-a-vis, annulment. So, yung mga, for example, mga mag-asawa, tapos, naging transgender yung asawa niya, parte yan ng usapin sa divorce, kasi hindi sila makapaghiwalay. Hindi sila makapag-divorce kahit na very obvious na naging transgender na yung asawa niya. Pero wala yan, hindi yan kasama sa sa annulment na meron tayong available ngayon. So ayun. Sa mga clause. Ibang usapin naman yan. Actually, itong LGBT, ang tagal na natin sinasabing urgent, umabot na ng 24 years ang pagka-urgent niya, no? Sa pagka sobrang urgent, 24 years na Totoo. Wala Some people don't feel like it's something that we should have, which is wild. So, and it's something na binabrand nila na minority lang may gusto niyan. Hello! Kaya nga namin siya gusto kasi nga naka-experience kami. Danas namin to. Protektahan sana namin. Yeah. Gusto namin protektahan yung mga sarili namin. So, we need more of the majority to help us achieve this. But congratulations if you're gonna have a discussion on the divorce law kasi ang daming misconceptions. And if it takes ang Walang Kwentang podcast to clear those misconceptions, then I think it would work the same way as we have, making more people understand what SOGSC is and the experience of LGBTQIA+ in the Philippines. Yeah. Yes. Ang kasi parang kaya sobrang pinupush talaga namin yung mga ganito dahil most of the audience of ang Walang Kwentang podcast ay Gen Zs and younger millennials who are going to be the future leaders of the country. 'Di ba? These are the future decision makers of the country. Mauuna tayo mamatay sa kanila. Oo. Una tayo mamatay sa Mamatay na yung mga kanila. boomer. Oh my God, Mamatay the ng mga boomers will boomer. die. Diba? The boomers will die. Pero the worst thing is if older millennials replace the boomers with the same mindset.
We need True. to have generational change. Let's end generational trauma. Let it end with us. But teach the next generation the ways that the world should experience it in a better way. And generational trauma, share your generational wealth. Ganon. Tama. True. Thank you, Mi. Thank you, Thais. Thank you, See you Tita again Thais. next time. Oh. Thank you Oo. so much, Salamat. guys. Oh. For sure, hindi sa At- next Pride. Mapapaaga yan. Oo, sana. And then I always enjoy your live, yung pag nag-iimbita kayo ng mga gatherings, guys. Thank you so much. Maraming nagka-come up sa akin and ask and express their gratitude. So, invite me again. Na-enjoy ko yung mga ganong klaseng get-togethers with ang Walang Kwentang Podcast community. Yes. Thank you. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us or mga companies na gustong kunin si Thais sa inyong pang Soji workshop, ganyan. Email lang sa tangwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe sa Ang Walang Kwentang channel sa YouTube. We release a new episode sa YouTube every Monday, 8 p.m. And starting July, babalik na kami sa Monday, Thursday na drop. Yes! So twice a week na drop ulit kami. Starting July. Pero yung Thursday na drop ay exclusive lang sa YouTube. So every Thursday naman, we release a new episode sa Spotify 8 p.m. Ayun. So, Yes. like nyo rin kami sa Spotify and follow us on IG at AWKPstuffs. Kung gusto nyo maging part ng live recordings, ang walangkwentangpodcast.com. That's ang walangkwentangpodcast.com. Ano pa? TikTok namin, ang Walang Kwentang Podcast. May threads din kami. Ako, Atonette Hadaone, and follow at Project 8 Projects para sa film ni JP kung gusto nyong matuloy. Charing! Hoy! Joke lang, go. Ako naman, gago ka to net Pagkatapos mag-ocular, Kaya nga, ano yun? Nagbakasyon lang Sinumpa. kami. parang alam na nga nila kung sino yung bida. Pero i-reveal namin kung sino yung Paunti-unti. Yes. kung sino yung bida. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast. After podcast, chikahan kung saan pwede kayong mag-share kung paano ba maging active ally para sa LGBTQIA+ community. Yes! Maraming salamat sa mga nag-subscribe na sa YouTube at sa YouTube nanonood. Maraming salamat. Oo, Sa thank mga you, hindi thank nag-skip you. ng ads, maraming salamat. Thank you, guys. Thank you dun sa first 15K subscribers. 16K na, Mi. 16 na ba? Oh my God, road to silver 16. lining na talaga ito. Ikaw talaga nangupit ka pa ng 1,000. Dinala ko dun sa YouTube page ko. Maraming salamat mga ka-eme. Thank you guys. Thank you, Thank you VVIP. so much. Thank you. Thank you sa VVIPs natin. Thank you, Thais. Bye, guys. Thank you, Direk. Bye.